Isang Good Vibe Saturday mga kamarino! Narito na naman po ang inyong programa upang maghatid ng isang pampag-good vibes na episode. Good morning sa'yo, Admiral. At good morning din sa iyo, Maricel. Tama ka dyan. Punong-puno na naman tayo ng mga balita at impormasyon na tiyak kapupulutan ng aral ng ating mga kamarino. Ayun, mga impormasyon na siguradong makakatulong sa inyo at inyong mga pamilya. Correct. Kaya naman, sabay-sabay na tayong tumutok dito sa first and longest running television program para sa mga Pilipinong magdalagat. All aboard dito sa Yan ang Marino! Is brought to you by Manulife. Good news mga kamarino, Marina Online Appointment System, ang bagong programa ng Marina upang masolusyonan ang problema ng ating mga kamarino sa mahabang pagpila sa labas ng gusali. Paano nga ba magpaset ng appointment? Alamin po natin. Mala-blockbuster na pelikula sa pila. May mga natutulog sa bangketa para mauna sa pila na tila mga palaboy. Yan ang sitwasyon noon sa ating mga kamarino sa pagkuha ng mga dokumento sa Marina. At upang masolusyonan ang matagal na problemang ito, kamakailan ay inilunsad ng Maritime Industry Authority ang online appointment system. Sa aming panayam kay Mr. Mon Hernandez, Deputy Chief of Staff ng Marina, kanyang ipinaliwanag kung ano nga ba itong high-tech system na ito. Itong OLAS, tinatawag naming online appointment system, is a joint project po ng Maritime Industry Authority at ng seamansjobsite.com. Ito ay isang paraan upang maiwasan natin ang paghabang pila ng mga seafarers natin sa pagkuha ng SIRB at saka COP dito sa aming ahensya. Ayon pa kay Mr. Hernandez, ang pagseset ng appointment is as easy as 1, 2, 3. Una, kailangan, basta may internet ka, you can set an appointment anytime, anywhere. No? Just visit www.marinaappointment.com. And then, pagkatapos nun, piliin mo na kung anong klaseng application ng iyong gusto. Piliin mo na kung anong time and date na gusto mong pumunta sa Marina para mag-apply. At pagkatapos, fill upad natin yung ready-to-print application form sa computer, then print it at dalhin lang dito sa aming tanggapan. During the day of your appointment, sa araw ng appointment, dalawang bagay lamang ang kailangan tandaan. Dapat nilang tandaan na be here on time, 30 minutes before their appointed time. Dapat wag nilang kalimutan yung printed, ready-to-print application form nila. 30 to 50 ang average online applicants ng SIRB office. Yan ay ayon kay Ms. Christine San Luis, Division Chief, Seafarer Certification and Developmental Division ng Marina. Na-improve yung aming system kasi nga wala nang pila. Yung nag-online, nagpapa-appointment, hindi na sila kailangan pumila. Pagdating sa pagkuha ng SIRB, sinabi ni Ginoong Zaldi Makera, OIC Director ng Manpower Development Services ng ahensya, na very smooth ang processing ng Seamen's Book ngayon. Sa katunayan, sa regular processing, makukuha kaagad ang Seamen's Book kinabukasan. Nawawala na yung queuing masyado. Kasi sila na ang mamimili kung anong time or day na gusto nilang pumunta sa Marina. Pagka regular siya, makukuha siya the following day. Pagka naman expedite, within the day makukuha na niya. Sa STCW naman, pinahaba ng ahensya ang office hours para makuha ng mga marino ang kanilang COC at COP. Ito ay ayon kay Administrator Maximo Mejia Jr. na mapadami pa ang marinong kanilang mapagsilbihan. 1,400 ang average seafarers na kanilang kine-cater each day. Mag-start po kami ng 5:30 in the morning
up to 10 o'clock in the evening. Sa online application system, 20 applicants per hour ang kanilang nasiserbisyuhan. Ang online appointment system ay nagsimula noong October 1 at currently under its pilot testing. Pagkatapos ng pilot testing, ito i-assess namin at i-improve namin itong sistemang ito. Ang pagrerepaso sa sistema ng Marina sa pagkuha ng iba't ibang dokumentong kailangan ng ating mga kamarino ay isang patunay na tapat ang ahensya sa adhikain nitong mapabuti ang estado ng ating bansa sa pambansa at pandaigdigang industriya ng maritima. Mga kamarino, ito ang imbitasyon ng opisyal ng Marina na magpaset na ng appointment through Marina Online Appointment System. Inaanyayahan po namin ang lahat po ng ating mandaragat, mga seafarers, na mag-apply o mag-renew po ng kanilang Seaman's Book o COC po, using our online appointment system. This portion was brought to you by Manulife. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan. Pinakamababa, habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Blend 45. Sa Blend 45 Kaping Pinoy, ginigising ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Kaping Pinoy. Dalawang kadete mula sa Maritime Academy of Asia and the Pacific ang pinarangalan dahil kabilang sila sa mga outstanding maritime students sa bansa. Ating kilalanin sa aming exclusive interview ang dalawang kahanga-hangang kadeteng ito. Mga kamarino, ating kilalanin ng dalawang maritime students na nakasama sa Western Union 10 Most Outstanding Maritime Students ngayong taong 2014. Ating simulan ito sa pagkilala sa dalawang natatanging estudyante mula sa Maritime Academy of Asia and the Pacific or MAAP na matatagpuan sa Mariveles, Bataan. Sina First Class Sheila May Diaz at John Lawrence Tubanao. Parehong sumali sa 10 Most Outstanding Maritime Students of the Philippines or TOMSP ang dalawang kadete upang mabigyan ng karangalan ang kanilang paaralan. Give honor to my school, and I also wanted to inspire other people that even a woman can excel in their so-called men's world. Isang malaking utang na loob naman na maituturing ni John Lawrence ang pag-aaral niya sa MAAP dahil sa dami ng mga bagay na natutunan niya dito. I won't be here in this situation right now without my school, because my school molded me to become someone, become somebody who can now lead, can be a leader, disciplined person, and at the same time motivate others to do the same. Ang mga katangian naman ng isang TOMSP awardee ayon kay Sheila ay A good moral foundation, and also they must have a strong belief in their own capabilities. binigyan naman ng kahulugan ni John Lawrence ang salitang outstanding na siyang sumisimbolo sa kanilang 10 maritime students na napili ng Western Union. Knowing your strength and your weaknesses and utilizing this to do something.
to change or be something. Naging isang malaking hamon naman kay Sheila bilang isang babae na nag-aaral sa isang maritime school na dominated ng mga kalalakihan. I always just take it as a challenge so that I may be able to overcome whatever the discrimination I feel. Talaga namang hindi papatalo itong si Sheila May. Dahil alam nyo ba, ang sports lang naman na meron siya ay... Sa yellow belter in Taekwondo, I used to join marathon and I also joined rugby. Bilang isang awardee, paano kaya ito makakatulong kay John Lawrence sa kanyang future? If you can be an outstanding maritime student, then why not be an outstanding seafarer also? Diba? So, I look at this challenge to do good in the future and to improve myself, perform better. Also for my shipping company, Seaspan Ship Management. Pasasalamat naman ang nais ipabatid ni na John Lawrence and Sheila May sa kanilang academy, parents, and syempre sa Western Union. I would like to thank God for giving me this opportunity to be here. For my school, MAAP, Maritime Academy of Asia and the Pacific, thank you for molding me to be the student I am today, guiding me to be a better person, especially to the MAAP family, especially President, Vice Admiral Eduardo Maher Santos, sir. Thank you very much. To my parents, I would like to thank you for teaching us the way you think we should be, because that guide us in everyday life. And to my school, thank you for being my second family and my second home, and for this opportunity, for being able to represent our school. And to the Western Union, thank you for recognizing the investment made by my school and by my family. I hope you continue bringing out the best in each student. This portion was brought to you by Blend 45. Sa Blend 45 Kaping Pinoy, ginigising ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Kaping Pinoy. Sako Carrera! Carmen Cruz! Pangilan na po yan? Pangalawa, planado namin. 3 years old ng panganay. Pagpanganak din ang premyo. Go! Wag na, Mrs. Mrs., member ka ng PhilHealth. Covered ang panganganak sa PhilHealth accredited facilities. At marami pang ibang PhilHealth benefits! Dok, nino ka? Malayo ka man sa mga minamahal mo, nariyan ang Blend 45 Kaping Pinoy na kasama mo. May mga Pinoy na sangkap na sa'yo'y kikising. Para ka na rin nasa kanilang piling. At sa pagbuo ng mga bagong pangarap, kasama ang Blend 45 sa hamon ng hinaharap. Kaya naman sa iyong bawat higop, mapapawi ang lungkot at pagod. Blend 45 Kaping Pinoy, ginigising ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Kaping Pinoy, Gising Pinoy. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Sa TV, I have a script to guide me. Off-cam, I have a manual for life. Manulife. Sa Manulife, I can give my kids the best education and take care of my wife. Hanggang retired oldies na kami. Ano man ang mangyari, my family is protected with Manulife.
Manulife helps secure your future today. This portion is brought to you by PhilHealth, your partner in health. Another good news mga kamarino, isang bagong programa ang kamakailan ay inilunsad ng PhilHealth upang mas mapalawak pa ang sakop na benepisyo para sa mga miyembro nito. Ating alamin. Kamakailan ay inilunsad ng PhilHealth ang dalawang karagdagang benepisyo sa ilalim ng Z-Benefit Packages. Ito ay ang Selected Orthopedic Implant and Peritoneal Dialysis. Ayon kay Attorney Alexander Padilla, ang presidente ng PhilHealth, ang dagdag na benefit packages ay bilang tugon sa hiling ng mga miyembro na nangangailangan ng ganitong mga medical procedures. What we do intend to achieve with the Z packages is simple. We want to see our member patients achieve better health outcomes so that they can go back to society and resume their lives as productive citizens of this country. Ibinahagi naman ni Dr. Arlene ng National Kidney and Transplant Institute na ang numero unong dahilan ng pagkamatay ng tao sa buong mundo sa ngayon ay ang chronic diseases tulad ng diabetes at hypertension. These are lifestyle diseases. Hindi ho ito nakakahawa. And they're already considered chronic diseases. Unfortunately, ang isa po sa pinaka-devastating na complication nitong mga sakit na to, like hypertension and diabetes, is chronic kidney disease. Sabi pa niya, ang tanging cure sa kidney failure ay kidney transplant. At habang di ito nagagawa, kinakailangan na may proseso na papalit sa normal na trabaho ng kidneys na maglinis ng dugo natin. Pero not everybody can get access to kidney transplant kasi may mga limitations din. Ang dialysis ho, dalawang klase. Yung hemodialysis and peritoneal dialysis. Hemodialysis, that's very common. Nakikita niyo po yun na yung dugo lalabas sa katawan, lilinisin ng machine, babalik sa pasyente. But there's another form which is peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis, yun po yung nakita niyo sa video kanina, ang pasyente ang gumagawa ng dialysis niya. At ang nagsisilbing kidney ay yung kanyang peritoneum. Dahil ang peritoneal dialysis ay maaring gawin sa bahay, ito ay advisable ika niya para sa mga aktibong individual na nagtatrabaho pa kahit may sakit na sa kidneys. Ang pinaka-importante, sila yung i-equip mo, turuan mo sila kung paano gawin ang peritoneal dialysis. Ang pinaka-importante sa peritoneal dialysis ay matutunan ng maayos kung paano gawin ang peritoneal dialysis. Sa ibang bansa ho, dahil merong tinatawag na hybrid dialysis. Hybrid dialysis is the combination of doing hemodialysis and PD. Pagdating naman sa orthopedic implants, ibinasa ito sa most common implants na ginagawa sa orthopedic center. Ang problema po nila, kaya po sila na matagal sa hospital, wala po silang pamili ng implant. Mahal po kasi yun eh. Kaya po, kino-centralize na po yan. Yan yung Z-Benefit. Para po yung stay po nila sa hospital, mapaliit, mas marami po masaservisyon ng hospital at mas maaga silang gagaling. Bagamat ito ay kasalukuyang ginagawa lamang sa Philippine Orthopedic Hospital, may plano na ang PhilHealth na gawin itong available sa mga pampublikong hospital sa buong bansa. From our reference hospital, kunyari NKTI, ang plano dyan is really to capacitate yung mga ibang hospital all over the country. Tapos yung mga capacitated na hospital ay sila mismo naman mag-ilalabas rin. Napakahalagang bagay ang mabuting kalusugan kanino man at sa tulong ng mga benepisyong pangkalusugan mula sa PhilHealth, may pagkakataon na ang pamilyang Pilipino na masiguro ang kanilang kalusugan. This portion was brought to you by PhilHealth, your partner in health.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Yan. Pangalawa, planado namin. 3 years old ng panganay. Pampanganak din ang premyo. Go! Wag na, Mrs. Mrs., member ka ng PhilHealth. Covered ang panganganak sa PhilHealth accredited facilities. At marami pang ibang PhilHealth benefits! Dok, nino ka? To take your chance, try your luck, apply at MAAP. You can have the schedules downloaded on our website at www.maap.edu.ph. Hindi biro ang hirap na sinusuong ng mga kamarino natin para kumita ng pera, para pambuhay sa kani-kanilang mga pamilya. Mabuti na lamang ay may mga financial institutions katulad ng Manulife na handang tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman kung paano palalaguin at iingatan ang mga kitang kanilang pinaghirapan. Shipping and sea trade is an industry we take for granted. Pero kung pagtutuunan natin ng pansin, shipping is responsible for moving nearly 90% of international trade. That's how important the shipping industry is. Now, the Philippines is called the manning capital of the world. And no wonder, 3 sa 10 seafarers sa buong mundo ay Pilipino. We're the #1 deployer of seafarers worldwide. At kung gaano kadami ang marinong Pilipino, isipin nyo din kung gaano kadami ang pamilyang umaasa sa kanila. No doubt, napakalaki ng kontribusyon ng seafarers sa paglago ng ating ekonomiya. They are the major source of dollar remittances to the Philippines. But more than that, napakahalagang papel ang ginagampanan nila sa kani-kanilang pamilya. Ako po ay si Roel Josue, dating seafarer. At ako po ay may 3 anak, isa ang asawa. Ako po ay nakatira sa Dasmariñas, Cavite. At ako po ay nagtatrabaho dati sa cruise liner as a waiter. Bali 8 taon akong nagbarko. Okay naman ang kitahan, pero pag hindi ka nakasakay, walang kita, puro gastos pa. Yung una kong sakay ko sa barko, talagang malungkot. Pero ang inisip ko na lang, para sa pamilya ko. Ang pagiging seaman ay may hangganan, kaya mabuting paghandaan ang mga posibleng mangyari sa kanila. It's always a good idea to prepare for your future and the future of your loved ones. Sabi ko sa asawa ko, wag mo kong pilitin na kumuha ng insurance. Kasi nga, mas maganda, magtabi na lang sa bangko. Meron siyang friend na pinamit sa akin na may hawak na documents. And then, nung habang pinipirmahan ko yung documents, pinasasign ako, yun nga, insurance. Naisip ko, nung una ayaw ko, naisip ko, kailangan ko din to. Nandito na ako sa Pilipinas, then tumakbo yung panahon. Ngayon, nangyari, nabuntis si Mrs. Yun nga, buntis, syempre, kailangan mo mag-provide. And then, nag-iisip ako, nasa isang sulok lang ako, na nag-aalala, tinatanong ko, saan ko kukunin yung yung panganganak ng misis ko. Then tumuloy ako dun sa opisina ng insurance at meron akong nakausap dun sa customer service. Then pinresent ko yung dala kong documents. Sir, insurance to. Tapos nung binasahan niya na ako, ano bang kailangan nyo? Sabi niya, loans or dividend. Sabi, anong ibig sabihin ng mga ganyan?
binabasa niya na sa akin yung insurance nga na tungkol nga doon sa dividend. Sabi niya, sir, ang dividend nyo rito is 25,000 na. And then, nung time nung inihintay ko doon sa upuan na pinilapan ko na yung dividend form na nila, then tinawag ako nung cashier. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Palabas na ako. Naramdaman ko yung yung sigla. Parang okay pala tong meron kang ganito. Dito pala yung parang yung napunta yung pera ko. And then, nung umuwi na ako ng bahay, na-appreciate ko yung misis ko. Nag-thank you ako sa kanya. Dahil doon nga doon sa paghihirap ko sa barko, meron akong may nangyari sa pagsisikap ko. Tapos, yung worry ko sa panganganak ng misis ko, hindi na ako nag-alala kasi meron na akong naisip na pagkukunan. Ang masasabi ko sa kapwa ko seaman ay magandang may insurance. Kasi kung may insurance ka, protektado ang pamilya mo. Una sa lahat. Tayong mga seaman, ang masasabi ko lang, hindi habang buhay malakas tayo, hindi habang buhay maganda ang ating kitahan, hindi habang buhay meron tayong trabaho. Mas maganda na yung meron kang Manulife insurance, at least pag meron ka nito, protektado ka na, sigurado ka pa. Hindi makakaila na daang-daang libong Pilipino ang nagtitiwala na sa Manulife. Kaya naman kami sa Manulife, we do our best to help our clients achieve their dreams para sa kanilang mga pamilya. Huwag nating hayaang masayang ang perang pinaghirapan. Whether it's for your own kids' education, your family's health, and for your own retirement, mas mabuting sigurado kayo sa inyong kinabukasan at sa kinabukasan ng inyong pamilya. Ang Social Security System ay nakikipag-ugnayan sa National Statistics Office or NSO upang lalong mapadali ang transaksyon ng mga miyembro nito. Sa ugnayang ito, bubuo ng isang data matching program na mag-i-scan ng civil registry ng death at marriage ng SSS pensioners at upang matukoy kung sila ay eligible pa na makapaghuhulog. Mas mabilis na verification ng mga dokumentong ipapasa ng mga pensioners na dahil na rin sa malawak na access sa mga NSO records at maaari ring magbigay daan sa pagtanggal ng ACOP or Annual Confirmation of Pensioners. Ang direktang pagpapalabas ng mga dokumento mula sa NSO papuntang SSS ay magbibigay kaginhawahan sa mga pensioners nito dahil sa mabilis na proseso ng kanilang mga claims at iba pang transaksyon. Pag-ibig Fund always strives to go beyond its mandate of providing tax-free savings and affordable housing for Filipino workers. And so, Pag-ibig Fund partnered with various establishments to give more benefits to its members, introducing the new Pag-ibig Loyalty Card. With the new Pag-ibig Loyalty Card, you can enjoy special discounts and rewards when you pay for medicine, tuition, fuel, and many more. Just present your card to any of Pag-ibig partners to receive these rewards. For more details, please visit pagibigfund.gov.ph. Mas pinalawak pa ng PhilHealth ang pribilehyo ng mga kasambahay dahil sila ay maaari nang makapag-avail ng no-balance billing sakaling ma-confine sa mga pampublikong ospital. Bilang miyembro ng PhilHealth, ang mga kasambahay ay may karapatang maka-avail ng benepisyo kung sila ay magpapagamot sa mga accredited na ospital, lalo na kung sila o ang kanilang dependent ay na-admit sa pampublikong pasilidad kung saan ipinatutupad ang NBB. Sa paglipat ng pagbabayad ng PhilHealth sa case-based payment, malalaman ng kasambahay ang tamang benepisyong maaari nilang makuha. Pinapayuhan ng mga kasambahay na siguraduhing updated ang kanilang member data record upang masigurong nakasaad dito ang kanilang legal na mga dependents. Dapat ding siguraduhin ng mga employers ng mga kasambahay ang pagbabayad ng tama at nasa oras ang pagbabayad ng kanilang prima upang maiwasan ang anumang problema sa paggamit ng mga benepisyo. Hindi matatawa
kasawaran, ang galing ng ating mga marinong Pilipino. Kaya naman kami dito sa Yan ang Marino ay hindi magsasawang magbigay ng impormasyon. Ano daw, parang makatanan kasi nga. Informasyon na talaga namang mapapakinabangan ninyo mga kamarino. Tuloy-tuloy lamang po tayo magsasama-sama. Tuwing Sabado, 11 to 11:30 in the morning, gawin niyo po kaming kasalo sa inyong pananghalian. At laging tumutok sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Hindi naman kami nakikisalo sa pagkain. Kayaan nyo na. para dito sa programang... Sige, hindi kami makikikain. Hindi kami makikikain. Para dito sa programang para sa inyo at dahil sa inyo. Yun. O, so mga kamarino, ano pang iniintay natin, ha? On board lagi kayo every Saturday. Pero mapapanood nyo rin kami through live streaming para sa ating mga kamarinong naglalayag. www.ptv.ph. Pero, pag board sila, oo. Eh, paano walang internet? Board kayo on board. Oo. Sabihin, wala kayong magawa. Pero alam ko marami kayong ginagawa. Kaya lang, talagang banas na kayo sa dami ng trabaho ninyo. O, kaya? Pampatanggal ng homesickness, pampatanggal ng pagod. Ang kailangan mo, mga kamarino. Kaya ang gawin nyo, kumuha sa Amusup ng DVD na libre. Oo. Libre lamang po ito. Kunin lang po sa Amusup Seaman Center. Yun. Makikita nyo mga past episodes ng Yan ang Marino, mga esports, ha? Mga ano pang nandoon, mga pang-health, mga Amusup benefits. Ayan ang makikita nyo sa DVD. Kaya naman grab na kayo, ha? Para hindi kayo ma-homesick. Okay. Have a lovely, lovely weekend, mga kamarino. Until next week. But for now, Anchors away! Bye! Bye-bye! Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch with hotline 332-8604.